Sa liwat mayong gabi sa tanan, iyugid na batian ang amon mga amahanon ng ambahanon nga sang kalipay or joyful song, no? Gabay nga dra sa inyo panimalay sa uta nyo bala ang amon mga ginaamba ang naga-arthritis da sa uta nyo bala ay sigurado gid kuya sa pagsaot nyo halin sa inyo tagipusoon maangkon nyo ang pag-ayo, no? Ang hindi makatindog sigurado gid kuya makatindog gid. Amen. Kag kun amo na inyo nga pagdayaw sa Ginoo kag ma-accept niya ang tagsa ka mga pagdayaw sigurado gid kuya inyo gid maangkon ang kahilwayan sa lawas kalag ag espiritu. Kag amo nang aton topiko subong nga gabi amo ang acceptable and unacceptable worship. God has shown in the Bible His approval with those who follow His will, and His displeasure and wrath with those who refuse to worship Him the way He has directed. An example of acceptable and unacceptable worship in the Old Testament is that of Cain and Abel. Cain and Abel both worship God. Abel did as God directed, but Cain tried to worship God the way he saw fit. We read in Genesis chapter 4, verse 3 to 5. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of fruit of the ground to the Lord. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering, but He did not respect Cain and his offering. Praise your name. I just want to praise your name. I just want to praise your name, oh Lord. And I just want to praise your name, oh Lord. I just want to praise your name. I just want to praise your name. I just want to praise your name, oh Lord. And I just want to praise your name, oh Lord. When the Lord is always beside us, there's nothing to be feared. Where we go, He's always beside us. Who shall I fear? We trust in you. We trust in you. When the Lord is always beside us, there's nothing to be feared. Where we go, He's always beside us. Who shall I fear? We trust in you. We trust in you. He gave His life for us. He's our courage and our strength. He's our Savior, our God, our God. When the Lord is always beside us, there's nothing to be feared. Where we go, He's always beside us. Who shall I fear? We trust in you. We trust in you. Let there be joy in the hands of the Lord. Let there be praise to our God of salvation. Let there be singing and shouting, dancing in celebration. Let there be joy in the hands of the Lord. Let there be praise to our God of salvation. Let there be singing and shouting, dancing
celebration. Children of Zion, rejoice. Children of Zion, rejoice. Children of Zion, rejoice. Children of Zion, rejoice. Let there be joy in the hands of the Lord. Let there be praise to our God of salvation. Let there be singing and shouting, dancing and celebration. Let there be joy in the hands of the Lord. Let there be praise to our God of salvation. Let there be singing and shouting, dancing and celebration. Children of Zion, rejoice. 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 Zion, rejoice. Zion, rejoice. Zion, rejoice. Zion, rejoice. Sa liwat no, mga utod, subong na batiin ninyo mga ambahanon sa pagdayaw. Kung paano natong dayaw ng Diyos, paagi sa mga ambahanon nga may kasadya. No? Children of Zion, rejoice. Gani para sa akon, ini namang ambahanon, kung ambahon naton, halin sa aton tagipusoon, din mapahamuot naton ang aton Diyos nga buhi. Sunod dira sinbasa, bago lang sa aton utod, no? Si Abel kag si Cain naghalad sa Ginoo, apang ang Dios nahamuot kay Abel. Kay nga aman, tungod naghalad siya sa Ginoo, sang iya pinaka maayo, pinaka best nga offering sa Dios. Apang si Cain ya naghatag lamang sang isa ka bahin. Magsiling kita gani isa ka bahin, either 1/4, no? Di ka magsiling ka 1/4 kagamay. Pero kung naghalad ka sa Ginoo, sang imo pinakaayo, sang pinaka-best mo, then ang Diyos mahamuot sa imo. Ina kung basahon niyo dira sa libro sang Genesis, chapter 4, verse 3 to 4. Ang muna da ang ginapahayag ya. Naghalad sila nga duwa, apang ang Diyos na hamuot kay Abel. Subong pamatian natin si Ayan. O ano, tsakto gina, no, kung maghalad ka sa pinaka-the best mo kay Jesus, siyempre the best man ang ihatag sa imo. Pero kung lawlaw ang imo ihatag, lawlaw man ang ihatag sa imo, no, di ba? Nang dagit makita naton nga ang aton nga kabuhi gali nga dapat ihalad gid naton sa kay Jesus. Hindi lang parte sang aton nga kabuhi, di ilang kundi bug-os sang aton nga kabuhi, pati na ang ginalaman sang aton tagipusoon nga ihatag dagit bala sa iya. Kaya ang balgida niya sa pulong sa Luke no, chapter 12. Para kay Cesar, ibalik kay Cesar. No? Para sa Diyos nga ang ginakabuhi, kay nakabalik kita, nga ang kabuhi naton nagaling gini sa Diyos, kag dapat ibalik gid naton ini sa Diyos. No? Ang tanan nga paghalad, nga halin sa tagipusoon. No? Kay nakita gid naton kung i-offer naton ang tanan gid sa aton nga kabuhi, sigurado gid kuya ya ang tanan ipun-an gid sang Ginoo. Ti sa akon nga kabuhi subong wala ko obra. Kag dira may duwa pa ko ka bata. Kag ako lang ang nagaobra. Kag ang obra ko gamay man lang sweldo, tsaktuhan lang gid para sa gatas kag sa diapers ang akon kabataan. Ti dira ako bala nakita ko nga sa gihapon, nagakabuhi kami. Kag nagakalipay ako sa gihapon. Kay tungod, nakaibalo ko nga si Jesus, ara sa akon. Kag hindi gid niya ako pagpabayan. No, miski napabayan ko ng akon nga panimalay, wala ako sa tiyempo sa akon panimalay. Ahagap ako na, no, kagahapon sa Pasi, ahagap pa kami naglakat. Kag subong ari pa kami, wala pa kami kapuli sa amon nga panimalay kay isang pagkagabi nag-prayer meeting pa kami sa New Lucena. Kag pagkaaga nag-attend pa kami mass sa New Lucena, ang first Sunday mass nga gin-offer sa Diyos Gugma. Pagkatapos
diretso naman kami sa 12 noon mass nga healing mass, no, kay Father Camacho. Pagkatapos, no, may prayer meeting naman ng mga yapis nga mga 21 to 35 years old. Kamo ginagdaman namon ng mga 21 to 35 years old nga pag magupod sa amon sa pag-prayer meeting every Sunday 2:30 in the afternoon diri sa Iloilo American Memorial School diri sa studio gid. Nakita ko ay no, ambal mo kung kuan ka lang guro nga tao makapoy. Pero dira gid wala ko nakita, wala gid ko kabatsyag sang kakapoy tungod ang akon ginaalagaran Dios. No, ang Dios nga naghatag sang kusog, no, nga kaangay sang isa ka agila, no, nga grabe. Siyempre pamatan mga grabe gani ang kwansang ang ginahatag nga kusog sang Dios sa aton. Nakita ko kung ihatag naton ang bugos, no, sa aton nga Ginoo, miski na ang bako gani nang bayaan kung akon panimalay aga pa ko malakat, no, ang bata ko di na nila ko makita. Tapos, hindi pa ko nakapuli sa gabi nga ina. No? Pero nakita gid ko, wala gid ko ginapabayaan sang Ginoo. Gina-provide yaman tanan-tanan namon nga kinahanglanon. Wala gid kami nawad-an. No? Kag sa gihapon, gina-proteksyonan niya kami. No? Nang isa lang bala na kay nailanat ang akon nga asawa. Kag sa isa lang pagpangamuyo. No? Pray ko gid kay Jesus nga ayuhon siya kag nag-ayo gid siya kay amba ko siya lang gidaan ang makabantay sa duwa na kon kabata, wala na kami sang managbantay. Ti amo na nga kun ihatag mo gali ang bug-os nimo nga kaugalingon sa kay Jesus, sigurado gid kuya nga ihatag yaman ang tanan sa imo. Dira sa tagsa ka panimalay nga yara dira ginaagda ko kamo, no, nang ihatag nyo man ang inyong tinion. Kung di man tinion ng talento, kung di man talento, mang treasure, no, nga ihara sa inyo. Kay kami ari ginhatag namon ang tinion namon subong sa pagdayaw sa Ginoo, no? Kag ang talento namon ginhatag man namon, sigurado gid kami aya nga makapahamuot kag mangin acceptable gid ni sa Ginoo ang amon nga pagdayaw. Amen. Salamat gid sa buhi nga Dios sa pag-upod niya sa amon kag sa inyo dira. In Jesus name, amen.